Bagong lahat, luma muna. Ito yung mga player na nilagay sa ranker na babawi sa 2025 season. Either sa kanilang average, winning record, or kaya basketball image or career. Part 1 muna kapag sinipag ulit yung part 2 or kaya kapag mataas yung views. Una dyan si Jason Tatum. Nanalo ng championship ngayong taon or last season. Kahit ano pang sabihin nila, madali man or hindi, ang kanilang direksyon papuntang championship ay naging champion pa rin ang Boston. Kung babawi man si Tatum next year, ito ay para sa image niya bilang star player ng NBA na unti-unti kasing nawawala. Ang gusto kasi ni Tatum maging next face ng NBA at siya rin naman yung nilalagay dati ng ibang media outlet or media personality. Pero nga napunta na kay Anthony Edwards dahil nung last playoffs. All-star player pa rin si Tatum, nanalo na ng championship, pero ang pinaka-highlight nun napunta kina Jaylen Brown kasama si Holiday at si Derek White. Ang pinaka-highlight lang kay Tatum yung nasecure niya ang $300+ million na max contract. So baka sabihin naman ng iba, haters na naman ni Tatum. So nagtataka lang ako kung bakit madaming galit or ayaw kay Jason Tatum ay cool player naman siya. Sinabi pa nga dati ni Tatum na nasa kanya na para kunin ang maging next phase ng NBA. Kumbaga sa isang particular player naka-attention yung liga. Tulad dati kina Kobe, LeBron, KD at Steph na susundan din ng mga next generation player or gagayanin. May problema nga lang na mess up ni Kristaps Porzingis. Dati kasi hindi ko napapansin to nung ginagawa ko pa yung video about kay Tatum regarding sa signature move niya. Pero nung ginawa to ni Porzingis, doon ko lang din napansin. Ang bad side pa doon, napansin din ng iba mga fans at doon din nila na-realize. Ito kasi yung ginagaya ni Porzingis kung paano tumira ng jump shot si Tatum. Pagkakita noon ng mga fans, minak na ng iba mga fans or pinagkatuwaan na si Tatum sa iba-ibang platform at forums, particular sa jump shot niya. Sipin mo na lang may mga young player dito sa Pinas na gagaya kay Tatum tapos lalaro sa mga ligang barangay na merong announcer. Mala Tatum na tres sa pool sa matres. Sa mga next generation player, sino ang gagaya para dito sa jump shot ni Jason Tatum? Lalo na ang shooting percentage ni Tatum last year nasa 37% sa jump shot. Superstar number pa rin naman ang si Tatum. Nasa 27 points, 8 rebounds, 5 assists, 47% sa field. Ang nagpataas noon yung layup percentage na 55%. Nasa 37% naman siya sa 3-point area. Hindi naman ganun kasagwa yung jump shot talaga nito si Jason Tatum. Exaggerated lang talaga yung ginawa ni Porzingis. Ngayon, pinagkatawaan ng mga fans. Babawi si Tatum next season in terms ng basketball image dahil nga minamak na ng iba si Tatum lalo na nung binangko siya nung nakarang Olympics sa unang game nila. Grabe ang inaabot niya nun kumpara kay na Embiid. Kahit silang dalawa pa ni Haliburton ang nabangko, mas minak ng mga fans si Tatum. Ang anak naman ni Tina na si Ja Morant, 2025 season ang comeback year niya. Almost 2 season siya nagkaroon ng issue sa NBA, personal at saka injury. Nang 2023 nagkaroon siya ng kaso, multiple times pang na-connect sa kanya hanggang parents niya tinamaan. Nasuspende pa siya ng ilang games, nawalan din siya ng malaking pera dahil sa kontrata at sa All-NBA selection dahil sa mga naging problema niya at issue. Bago pa siya makabalik ng 2024 season, nasuspindi pa siya at hindi rin naging maganda yung laro ng Memphis. After naman ng suspension niya, nakalaro lang siya ng 9 games na meron 25 points, 5 rebounds at 8 assists per game. Yun nga lang, nagkaroon siya ng injury sa balikat na tumapos ng season niya. Kapag healthy sina Desmond Bane, Jaren Jackson at Ja Morant, nasa top 6 contender na team sa playoffs ang Memphis. Kapag bumalik si Morant ng 2024-25 season, may 2 bagong teams na tatapatan sila doon, ang OKC at Minnesota. Kasama pa doon yung ibang teams na contender na dati pa. Doon din masusubok si Morant dahil iba na ulit ang lineup ng Memphis kumpara nung naglaro talaga siya ng matagal ng 2023 season. Either magstay ulit siya outside ng number 10 yung Memphis or meron silang isang team na ilaglag sa top 6 or top 10. Si Klay Thompson naman nung nakaraan 2 season, may average na 73 games per season. Mataas pa rin yung average na yon kumpara sa ibang all-star na player ngayon. Ang 2024 ang sinabing worst season ni Klay Thompson since 2012 binalik ulit siya sa 6-man or bilang off-the-bench player. Ito rin ang lowest attempt ni Klay na meron siyang 14.7 per game since 2014 or 2015. Nasa almost 18 points, 3 rebounds at 2 assists per game.
Lowest percentage sa kanyang buong karir na 38% sa field. Hindi rin malilimutan doon ng iba mga fans yung 0 out of 10 ni Klay Thompson sa last game niya bilang player ng Golden State. Pero yung stats kasi sa play-ins, wala pang nilalagay doon, hindi pa nila tinatrack. Kung hindi isasama yung mga taon na na-injured si Klay Thompson, ang 2024 ang unang beses ulit na hindi pumasok si Klay sa playoffs since rookie season niya. Sa 2025 season, nasa Dallas Mavericks na si Klay Thompson kasama si Luka at si Kyrie. Base sa report, siya ang magiging starting small forward ng Dallas. So tama din pala yung sinabi dati ni Paul Pierce na dati pinagtawanan pa siya na si Klay isang small forward at hindi talaga shooting guard. Habol pa rin ni Klay ang manalo ng championship, kaya sa team na kakagaling lang ng finals at stable lineup yung pinuntahan niya. Magkakaroon si Luka ng teammate na spot-up shooter at off-the-ball player. Ito kasi naging kulang sa Dallas last season. Naranasan na rin ni Klay na magkaroon ng dalawang kakampi na scorer dati, sina KD at Steph. Kahit merong kasama si Klay noon na dalawang scorer, bumagsak ang kanyang average sa points sa unang taon. Pero ang stable kasi doon, yung kanyang shooting percentage mula sa field at 3-point area na above 40%. Yun kasi ang binabantayan kay Klay Thompson, hindi yung gano'ng kataas yung average niya kung mag-a-average ba ng nasa 20 points, kundi nasa 40%. Kapag ang Dallas nakabalik ulit sa playoffs hanggang West Final siguro masasabing nakabawi dun si Klay Thompson. Pero kapag ang Dallas hindi nakapasok sa top 6 or kaya playoffs or sabihin na lang nating nag-cost ng game pabalik ng conference finals, posibleng si Klay Thompson imbes na makabawi ay masisi pa ulit. Yung tatlong nakaraan na player, additional na pangbawi yung sa kanila. Ito require talagang bumawi. Kahit naging NBA champion pa siya noong 2022, si Jordan Poole. After kasi ng trade niya sa Wizards na parang nabaliwala lang yung ginawang trade ng Warriors dahil pinamigay lang din nila yung naging kapalit nitong si Jordan Poole. Sa 2024 season, imbes na ma-unlock si Jordan Poole, naging laughing stock ng NBA para sa Wizards. Nag-struggle siya sa season. Meron din naman mga good games. Naging issue pa sa kanyang mga ka-teammates na inaasahan dapat siya ang magiging leader. Gusto pa siyang i-trade noon ng Wizards kaso walang masyadong market kay Jordan Poole dahil nga na-expose siya last year. Secure naman ang kontrata ni Poole na may 3 taon pang natitira. Siya yung highest paid sa Wizards. Ito yung pinirmahan niya pa sa Golden State after nila mag-champion. Ang good pa rin naman kay Jordan Poole, nakakalaro pa rin siya ng 78 games average mula nang ma-regular siya sa mga lineup. Ito yung hindi dinadala sa G-League. Last season, nag-average pa siya sa Wizards ng 17 points, 2 rebounds, 4 assists, 41% sa field at 32% sa 3-point area. Usual average pa rin yun ni Jordan Poole. Nakabawi rin kasi siya nung later part ng season. So yan yung mga player na magbabawi next year. Kung meron pa kailangan idagdag, lagay na lamang sa comment section para next episode. Kaya time.